Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Janice Inhente. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Department of Education binawi ang kautusan kaugnay sa otomatikong pagsususpindi ng klase sa mga pampublikong paaralan sa mga lugar na nasa ilalim ng storm signal, rainfall at flood warnings. Bagyong Henry bumilis at napanatili ang lakas habang tinatahak ang Pahilaga. Tropical Cyclone Wind Signal number 2 nakataas sa Batanes. Extension ng state of calamity sa bansa dahil sa COVID-19 pandemic, inirekomenda ng Department of Health. At Iloilo City, nasa state of calamity dahil sa cholera outbreak at gastroenteritis. Hindi pa epektibo ang inilabas na guidelines ng Department of Education kaugnay sa otomatikong suspension ng klase sa mga pampublikong paaralan sa mga lugar na nasa ilalim ng storm surge, rainfall at flood warnings. Nilinaw ng DepEd na kailangan pa kasi nitong i-file sa Office of the National Administrative Register o ONAR sa UP Law Center upang mapirmahan at upang hindi magdulot ng kalituhan sa kanilang field offices, aalisin na muna ang naturang department order sa DepEd website. Napanatili ng Bagyong Henry ang taglay nitong lakas habang mas bumilis ang takbo nito patungong Hilaga. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes. At para bigyan tayo ng update sa Bagyong Henry, makakapanayam po natin si Ginoong Raymond Ordinario ng Pag-asa Weather Forecasting Center live. Magandang tanghali po, Mr. Raymond Ordinario. Ano na po ang update ngayon sa Bagyong Henry? Yes, Janice, magandang tanghali rin naman. No? So, sa ngayon, itong ating Bagyong Henry ay patuloy na kumikilos nga papalayo ng ating bansa. At kanang alas 10 ng umaga, ito'y tinatayang nasa layong 405 kilometers sa may hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Ito ay nagtataglay na ng hanging aabot ng 150 kilometers per malapit sa gitna at may pagbugso na aabot ng 185 kilometers per. Ito ay kumikilos na ng pahilaga sa bilis na 15 kilometers per. Sa ngayon, nakataas pa rin ang babala ng bagyo bilang 2 dito sa may Batanes area. Samantalang signal number 1 naman sa Babuyan at dito sa may Santa Ana, Cagayan. Kaya pati pinapaalalahan ng ating mga kababayan dyan sa Batanes at Babuyan at dyan din sa Santa Ana, Cagayan na maging alert pa rin sa mga epekto na malalakas sa hangin na dala ng bagyong si Henry. Sa ngayon naman dito sa malaking bahagi ng Luzon, including Metro Manila, ay epektado ng ating habagat na ine-enhance sa pinag-iigting nitong ating bagyong si Henry. Kaya ngayon nakataas ang yellow rainfall warning dito sa Metro Manila, Bulacan, Rizal at dyan sa may Zambales at Bataan. Kaya patuloy natin pinapaalalahanan ang ating mga kababayang naninirahan sa mababang lugar at sa mga gilid ng ilog na maging alerto sa mga posibleng mga epekto ng malalakas na pagulan natin inaasahan sa susunod na 3 hanggang 6 na oras. Kaya ito natin nakakita at the same time, meron tayong nakataas na gale warning dyan sa may baybay ng Batanes, Babuyan Island, dito sa Cagayan, Isabela, Aurora at dyan sa Ilocos Norte. Kaya pati natin pinapalalahanan ng ating mga kababayan mangingisda at may mga maliliit sa pandagat na huwag munang pumalaw sa mga nasabing baybayin dahil pa rin sa inasahan natin mga malaking pag-alam. Janice? Yes, Sir Raymond, kahapon nagkansila ng klase at work suspension yung ilang LGU dito sa Metro Manila. Sa Lunes po ba, ano yung inaasahan nating lagay ng panahon? Maulan pa rin po ba? Yes, Janice, ito nakikita natin. Inaasahan natin na mamayang gabi o bukas na madaling araw ay tuluyan ang lalabas ang ating area of responsibility itong Bagyong Henry. At nakikita rin natin na dahan-dahan na o gradually magaganda ng ating panahon bukas at pagdating ng Lunes, inaasahan natin ng maaliwalas sa panahon at meron naman tayong inaasahang mga afternoon thunderstorm dito sa Metro Manila at the rest of Luzon area.
Maraming salamat, Raymond Ordinario, mula sa Pag-asa Weather Forecast Center. Isinasapinal na ng Department of Education ang Memorandum Circular na naglalaman ng mga extracurricular activities na aalisin muna sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Hati ang opinyon ng mga magulang sa plano ng Department of Education. Ito ang balita. Hintayin na lang po natin dun sa listahan mismo kung ano yung considered as extracurricular at co-curricular. May lalabas po kami na order memorandum ukol dyan para mas clear at mas specific. Hintayin na lang po natin siguro. Yan po ay isinasagawa na ngayon at may lalabas na sa ladong madaling panahon. Nakatakdang maglabas ang Department of Education ng mga listahan ng mga extracurricular activities na aalisin na muna ng kagawaran. Ayon kay DepEd spokesperson Attorney Michael Powa, layo nitong mas mapagtuunan muna ng pansin ng mga pampublikong paaralan sa bansa, ang academics upang matugunan ang naging learning gaps dahil sa COVID-19 pandemic. The purpose is really kasi nagkaroon talaga tayo ng learning gap ng ating 2 years na nasa pandemya. So we really want our learners to focus on the academics. Una nang inianunsyo mismo ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang pag-ban sa extracurricular activities sa mga paaralan upang makapag-focus ang mga guro sa academic teaching at upang matugunan ang learning gaps sa mga mag-aaral. Bagay na agad kinontra ng ilang grupo ng mga guro. Para sa Alliance of Concerned Teachers, nakakatulong ang pagsasagawa ng extracurricular activities upang hindi ma-burn out ang mga estudyante sa pag-aaral. Gayon din nakakatulong ito upang ma-enjoy ng mga mag-aaral kasabay ng pag-aaral. Hati naman ang opinyon ng ilang mga magulang na alisin ang extracurricular activities sa mga paaralan. Mas okay naman yung nakapokus sila sa yung sa mga subject muna para plus makabawi estudyante kaysa dati na modular lang. At least ngayon makakabawi na sila na face-to-face mismo pagtuturo sa kanila. Huwag na siyang tanggalin para para makatulong sa mga bata. Maganda din yun para yung mga bata, nakakasaya din yun eh. Pangit din kasi yung puro aral na lang. Matatalino nga sila pero wala naman silang mga activity na mga nagagawa, di ba? Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa rin magsasagawa ng college admission test ang University of the Philippines para sa school year 2023 to 2024. Ang kay UP Office of Administration's Director Francisco N. de los Reyes, sa halip na tradisyonal na OPCAT, ipatutupad na lamang muna uli ang UP College applications. Sa ilalim ng UPCA, gagamitin nila ang admissions score model upang kalkulahin ang University Predicted Grade o UPG ng isang aplikante. Inirekomenda na ng Department of Health sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang ekstensyon ng state of calamity sa bansa dahil sa patuloy na pag-iral ng COVID-19 pandemic. Kaugnay nito, inatasan na rin ng DOH ang Food and Drug Administration na hikayatin ang mga vaccine manufacturer na mag-apply na ng Certificate of Product Registration upang maging available na sa merkado ang COVID-19 vaccines. Ito ang balita ni JP Nunez. Nakapagsumiti na ng rekomendasyon ang Department of Health sa NDRRMC kaugnay sa planong extension o pagpapalawig ng state of calamity sa bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon kay DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang NDRRMC na ang siyang bahalang makipag-usap kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinggil sa planong extension ng state of calamity sa bansa. Kasi ang NDRRMC ang nagre-rekomenda sa Presidente when it comes to state of calamity. So we already forwarded our recommendations to the NDRRMC together with the different bases kung bakit natin siya pinapa-extend. Kaugnay nito, inatasan na rin ng DOH ang Food and Drug Administration na gawing mas mabilis ang proseso
para sa application at approval ng Certificate of Product Registration ng anti-COVID-19 vaccine upang maging available na ang mga bakuna sa merkado. Ng FDA na pag-utusan na natin na maging proactive na para bilisan na yung pagpa-encourage sa ating manufacturers to apply for their CPRs and the other considerations as well, like the amendment of RA 11525. Kaya naisana ng kagawaran na maikonsidera ng Kongreso ang pag-amyenda sa batas. At para magawa ito, kinakailangang magdeklara ang Pangulo ng extension ng state of calamity. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ikinokonsidera niya ang extension ng state of calamity sa bansa hanggang sa Disyembre ngayong taon. Nakatakdang mapaso ang deklarasyon ng state of calamity sa darating na September 12, 2022. Inaasahan naman na madedesisyonan ng Pangulo ang panukalang extension sa nakatakdang pagpupulong sa susunod na linggo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaaring sumulpot ang bagong COVID-19 variant sa paparating na winter sa European Union o EU. Subalit nilinaw ng European Medicines Agency o EMA na magbibigay pa rin ng proteksyon mula sa seryosong pagkakasakit at kamatayan ang mga kasalukuyang bakuna. Ginawa nito ang pahayag habang naghahanda ang 27-nation EU na i-roll out ang isang booster campaign bago ang pinangangambahang panibagong wave ng coronavirus cases na inaasahan sa huling bahagi ng taon. Kabilang dito ang mix ng bagong inaprubahang bakuna na nakatuon sa dominant Omicron strain at ang original vaccines na develop para sa unang virus na naktukoy sa China noong 2019. Huwebes nang aprubahan ng EMA ang mga bakuna ng Pfizer-BioNTech at Moderna na inadapt upang tugunan ang BA.1 subvariant ng Omicron. Sa mid-September naman, inaasahang i-authorize ang Pfizer version para sa dominant BA.4 at 5 strain, samantalang nasa pipeline na rin ang halintulad ng version ng Moderna shot. Dumarami rin ngayon ang severe o malalang kaso ng COVID-19 maging sa mga taong bakunado laban sa virus. Dahil dito muling binigyan diin ng Department of Health sa publiko na panahon na para magpabakuna ng booster dose dahil sa waning effect o bumababang bisa ng COVID-19 vaccines. Ito ang balita ni JP Nunez. Kung dati ay mga hindi bakunado ang karaniwang naitatalang severe cases ng COVID-19, ngayon maging ang mga fully vaccinated kasama na rin sa mga tinatamaan ng malalang kaso ng COVID. Base sa ulat ng Department of Health, kung dati ay nasa 70 o 80% ng mga naoospital ay hindi bakunado, nito lamang September 1, 50% ng mga pasyente sa paggamutan ay pawang mga nabakunahan na rin. Nauna nang lumabas sa pag-aaral ng mga eksperto na nakapagbibigay ng proteksyon ang mga bakuna sa malalang kaso ng COVID-19. Gayunman, may waning effect o bumababa ang bisa ng mga bakuna sa paglipas ng panahon. Yun pong ating sinasabi na mga fully vaccinated ay nauospital at nagkakaroon ng malubhang pagkakasakit. Unang-una po, kailangan natin malaman na ito pong nangyayari ngayon na phenomenon o mga example na pinapakita natin, this is as a result of the waning immunity of the population. Dahil dito muling iginiit ng DOH na hindi dapat baliwalain ang panawagan ng pamahalaan at ng mga health expert na magpabakuna na ang ating mga kababayan ng booster shot para sa karagdagang proteksyon. Wag po nating iisipin na hindi na natin kailangan magpabakuna dahil nauospital din ang mga fully vaccinated. Pag tinignan natin yung profile ng mga nauospital, makikita natin commonly yung mga bakunado nga pero matanda na po kasi at mahina na ang immune system. Bakunado nga pero may ibang sakit kaya sila nagkakaroon ng ganitong estado. Base sa nakaraang projection ng Health Department, posibleng umabot sa 9,000 ang maitatalang COVID-19 kada araw ngayong Setyembre dahil sa waning effect ng mga bakuna.
Sa kabila ng inilunsad na pinaslakas program ng pamahalaan na layong palakasin ang booster dose vaccination sa unang 100 araw ng PBBM administration, aminado ang DOH na nananatiling hamon ang bakunahan ng booster shot sa bansa. As of September 2, lumalabas sa datos na mula sa mahigit 72.5 million ng Pilipinong eligible ng magpabakuna ng booster shot, tanging nasa 18 million lamang ang mga bakunado ng booster dose. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtala ang Pilipinas ng 2,452 na bagong kaso ng COVID-19 kahapon. Batay sa ulat ng Department of Health, 23,703 pa ang active cases o nagpapagaling pa sa ngayon. 46 ang nadagdag sa mga nasawi habang 948 ang gumaling. Mataas pa rin ang positivity rate sa buong bansa na nasa 12.4%. Higit na mataas sa 5% threshold ng World Health Organization. Hindi malayong gayahin ng ibang mga lokal na pamahalaan ang ibinabang kautusan ng Cebu City na gawing optional na lamang ang pagsusuot ng face mask sa open spaces. Ayon sa Department of Health, delikado ang ganitong senaryo dahil sa posibleng pagmulan ito ng matinding hawaan ng COVID-19. Ito ang balita ni JP Nunez. So that's one of our worry. Dahil alam natin kapag nagtuloy-tuloy po ang mga ganitong mga actions ng ating local government, other local governments may follow suit, no? And that would be really disastrous for all of us. Pinangangambahan ng Department of Health na tularan ng ibang mga local government units ang executive order na inilabas ng Cebu City para ideklara ang non-obligatory wearing of face mask sa open areas. Paliwanag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, magiging mapanganib hindi lamang sa kanilang lugar kundi maging sa buong bansa ang ganitong hakbang. Tataas ang hawaan kapag tumawid sa mga borders ang mga galing sa lugar na hindi inoobliga ang face mask. Maaari din anya na makahawa sa kanilang mga pamilya ang mga individual na mag-aalis na ng mask at posibleng mapataas nito ang risk ng hawaan sa mga bata na kabilang sa vulnerable sector. Nilinaw ni Cebu City Mayor Michael Rama na hindi naman nila nililift ang pag-aalis ng mask. Sa halip, ang nakalagay anya sa executive order ay ang pagpapatupad ng non-obligatory wearing of face mask sa open spaces. Pero ayon sa DOH, wala itong pinagkaiba at labag pa rin sa umiiral na protocol ng Interagency Task Force na mandatory wearing of face mask. What happened here would be that they made masking voluntary kasi sinabi nila non-obligatory. So ibig sabihin, ang mga tao maaring gumamit o maaring hindi gumamit nitong face mask na to. And again, let me just reiterate na this is opposed to the resolution and the protocols that had been resolved at inapatupad ng ating Interagency Task Force or the national government. Kahapon sinabi ni Mayor Rama na hindi na dapat konsultahin ang DOH sa mandato na kanilang ipinatupad dahil sila naman ang higit na nakakaalam sa kanilang nasasakupan. Sang-ayon dito ang DOH dahil ang Department of the Interior and Local Government naman talaga ang may jurisdiksyon sa mga lokal na pamahalaan. So again, let me just reiterate, hindi po natin hiningi kay Mayor na kumonsulta sila sa atin. Kung ganun po ang pagkakaintindi ni Mayor Rama, we are apologizing. Pero iginiit din ni Yusek Vergere ang one-chain command policy kung saan dapat lahat ng mga lokalidad sa bansa ay nakikiisa sa pulisiya ng national government. In this pandemic response, everybody has to be one. Kailangan nagkakaisa. Iisa lang po ang protocol natin. Hindi pwede pong magkakaiba para mapoproteksyonan natin ang buong sambayanan. We cannot just think of our area right now. We need to think of the entire Filipino population. Samantala sa isang pahayag, sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. na nagkaroon sila ng miscommunication ni Mayor Rama ukol sa pag-hold ng naturang executive order. Desidido naman ang DILG na ilapit sa IATF ang Cebu
para sa assessment upang maging unang syudad sa Pilipinas na magpapatupad ng optional na pagsusuot ng face mask. Ayon kay Secretary Abalos, pananatilihin nilang bukas ang kanilang komunikasyon kay Mayor Rama upang ipaliwanag ang naging dahilan nito at batayan sa pagpapatupad ng executive order. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang balak tularan ng Iloilo City at Iloilo Province ang optional face mask mandate na ipinatupad ng Cebu City kamakailan. Samantala, sinabi rin ng Philippine Federation of Professional Associations na mahalaga ang paggamit ng mask bilang proteksyon hindi lamang sa COVID-19 kundi maging sa iba pang sakit. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. So when Mayor Rama is saying that I am doing this because I have the mandate, then let's give it to him. But so far for Iloilo, I think not yet. No? Cases are still there, although mild, but there are still cases. Oobligahin pa rin ng lokal na pamahalaan ng Iloilo City at Iloilo Province ang mga residente sa kanilang mga nasasakupan na magsuot ng face mask lalo na kapag lalabas ng bahay. Ayon kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, may mga kaso pa ng COVID sa lungsod na ngayon ay umabot na sa 390. Kaya mahalaga pa rin ang paggamit ng mask bilang proteksyon laban sa nakakahawang sakit. Isinusulong naman ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang paggamit ng cloth mask. Bukod kasi sa makakabawas sa basura, mas makatitipid pa ang mga mamamayan dito. Again, maupod kita sa national policy. No? Kaya ang paggamit ng face mask hindi mabudlay kag para na siya sa aton nga kaayuhan. It does not restrain our movement. It does not affect our activities. So usaron naton siya because it is useful. Ayon naman sa Philippine Federation of Professional Associations, nasa state of emergency pa rin ang bansa, kaya dapat panatilihin pa rin ang face mask policy. Sabi natin, kahit nga tayo may bakuna, ay dapat ay nakamas pa rin tayo kasi para hindi tayo makahawa at mahawahan. At sinasabi natin na isang pang-protekta po ito aside from bakuna, ang mask. Kaya dapat po ay ipagpatuloy po natin. Ayon sa grupo, dapat antayin muna ng mga lokal na pamahalaan ang desisyon ng Interagency Task Force kung maaari nang tanggalin ng mandatory face mask bago magpatupad ng kani-kanilang kautusan. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na-discharge na mula sa isolation ang ikalawang kaso ng monkeypox virus sa Pilipinas matapos na makarecover mula sa pagkakasakit. Ayon sa Department of Health, August 31 nang ideklara ng mga doktor na magaling na ang 34-year-old na pasyente kaya inisyuhan na ito ng clearance certificate nito lamang September 1. Bukod sa kanyang asymptomatic rin at nakalabas na ng quarantine ang lahat ng kanyang close contacts. Samantala, patuloy pang nagpapagaling ang ikatlo at ika-4 na pasyenteng nagpositibo rin sa monkeypox, habang patuloy ring minomonitor ng DOH ang kalagayan ng kanilang close contacts. Sa ngayon, nananatiling nasa 4 ang kumpirmadong kaso ng monkeypox virus sa Pilipinas at wala pang bagong infection na naitatala ang DOH. Kumpiyansa si National Security Advisor Clarita Carlos sa ginagawang pagtutok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa agrikultura. Pangunahin aniya sa dapat matugunan ay ang food security ng bansa. Ito ang balita ni Ray Pilayo. Sa tindi ng problema sa agrikultura sa bansa, kinailangan na mismong ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang humawak sa Department of Agriculture. Panglima din ang kagawaran sa mga pinaglaanan ng pinakamalaking pondo na nasa 184 billion pesos para sa susunod na taon. Nais ng Pangulo na muling pasigilahin ang lokal na produksyon, pangunahin na ang palay para hindi na umasa pa sa ibang bansa.
Tiwala si National Security Advisor Secretary Clarita Carlos sa ginagawa ngayon ng Pangulo, lalo na kung paano makararating ang mga produkto ng mga magsasaka sa mga consumer. Alam na Presidente na pine-perfect niya talaga yung value chain kung saan ang farmer magmula sa seed and soil convergence, no, yung kanyang produkto ay merong bibili. Di ba nakikita natin minsan inililibing lang yung mga kamatis, patatas, etc. na sobra talagang sakit sa loob natin makita ng ganito na sana wag na tayo makakita ng ganon. And I think the President is on top of that, perfecting the value chain. Sa ngayon ay nakararanas ng tagtuyot ang maraming bansa gaya ng China na isa sa mga pinakamaraming produksyon ng pagkain. Ayon sa opisyal, kasama sa mga dapat na proteksyonan ay ang seguridad sa pagkain ng bansa. Ang food talaga is pinakamalapit sa ating existence, no? Hindi ba? I'm sure hindi kita makadidiscuss about, democracy, socialism, etc. pag nagugutom ka. So dapat muna pakainin muna kita, no? So food security is really at the top of the totem pole of our human security. And what I have done is really bring national security to the individual level. Food security, energy security, health security, no? The survival of the individual. And eventually, of course, the survival of the whole nation. Naniniwala naman ang Department of Agriculture na sa pamamagitan ng pagpapalakas ng lokal na produksyon ay makararaos ang bansa sa supply ng pagkain. Ang akin lang, ang pagkukulang ng bigas sa March, April, May ay maaaring matugunan kung sakasakali makakapagtanim tayo ng second crop natin beginning September, October ng mas malaki kaysa dati nating tinatanim na almost 500,000 hectares lang. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakda na ang magre-retiro sa pwesto si dating Commission on Elections o COMELEC spokesperson James Jimenez sa September 15. Sa pahayag ng COMELEC, inaprubahan ng Commission and Bank ang hiling na retirement ni Jimenez na isinumite niya noong August 2. Si Jimenez ang Director ng Education and Information Department o EID. Hindi apektado ng optional retirement nito ang kanyang mga matatanggap na benepisyo mula sa COMELEC, GSIS at Pag-ibig. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, sinisimulan na nila ang paghahanap ng papalit sa mababakating pwesto ni Jimenez. Nagpapasalamat naman ang COMELEC kay Jimenez sa di matatawaran na pagsisilbi sa bansa sa pamamagitan ng Commission on Elections. Naglabas ng sama ng loob si Senator Robin Hood Padilla dahil sa hindi pagdalo ng ilang kalihim ng Executive Department sa pagdinig ng kanyang komite kahapon ng umaga. Samantala, naniniwala naman ang ilang propesor na hindi na kailangan baguhin pa ang saligang batas para mas makahikayat ng pamumuhunan sa bansa. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Kaya ang akala ko, kaalyado natin itong mga nasa executive. Kung kaalyado namin talaga kayo, siputin nyo kami. Pambihira, oo. Dismayado sa Senator Robin Hood Padilla dahil sa hindi pagdalo ng mga kalihim ng Department of Energy, Department of Finance at National Economic and Development Authority sa pagdinig ng kanyang pinamumunuang Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, kung saan tinatalakay ang mga panukala patungkol sa charter change. Binasa ni Senator Padilla ang sulat na ipinadala ng DOE kung saan humihiling na mapag-aralan muna ang issue at magsusumite na lamang ng written comment sa komite. Ngunit giit ng senador, sana man lang daw ay magpakita ng interes ang mga kalihim at kilalanin sila bilang co-equal branch ng gobyerno. Kaya suhestyon niya, gawin na lamang daw parliamentary ang sistema ng gobyerno sa bansa, bagay na sinang-ayunan ng ilang mambabatas. Napakahirap po ng sitwasyon natin. Gusto natin bumalanse, pero kung ganyan naman ang maaabutan namin dito, mag-parliamentary na ho tayo. Wala na ho akong pag-uusapan dito, kundi mag-parliamentary na tayo. Para harap-harapan tayo. Ang hirap ng ganito, taguan eh. Para sa akin, yung parliamentary system reflects the needs of the society at the present time. Yung mga patago-tago na member of the cabinet or of the government,
magiging permanente na yung pagtatago nila kasi hindi na sila magiging member of the government. They will be ousted, yun na nga ang sabi, through an election. Ayon kay National Security Advisor at retired Professor Clarita Carlos, kailangan ng matatag na bureaucracia sa isang parliamentary system. Magiging irrelevant din anya ang term limits at political dynasty. That's why Parliament is a talking environment. You talk. If you zipper your mouth there, I mean, you'll be ousted in the next election because that's why no bobo can be member of Parliament, by the way. I'm sorry for the use of the word, but... Nagbahagi rin ng mga pag-aaral patungkol sa pagkakaiba ng presidential at parliamentary systems si UP School of Economics Professor Emeritus Solita Munsod. There is conflicting empirical evidence as to which form of government will lead to lower corruption. But the evidence is pretty strong that presidential regimes have smaller spending, meaning to say government spending as a percentage of GDP than parliamentary regimes. Tinalakay din ng komite ang resolusyon na inihain ni Senator Sherwin Gatchalian na panukalang amyendahan ang anyay mga restrictive economic provision ng saligang batas at ang pag-aalis sa 60-40 requirement. Naniniwala sina Secretary Carlos at Munsod na hindi na kailangang amyendahan pa ang saligang batas para mas mahikayat ang foreign direct investments o FDI o yung pamumuhunan ng mga dayuhan sa Pilipinas. Tingin din ng mga propesor, may mga ibang bagay ang nakahahadlang sa pagpasok ng pamumuhunan sa bansa na dapat din munang ayusin, gaya ng korupsyon sa gobyerno. So hindi mo pwedeng galawin yung economic provisions kasi yung economic provisions nakatukod siya sa political and social provisions. Bawat section doon na papalitan mo, ay meron siya mga pinsan sa other sections. Mag-move lahat siya eh. I'm sorry, I apologize if I go against the notion that you can in fact revise the Constitution piecemeal. You can't. Otherwise, we will be wasting our time. Bakit nga naman sila darating? Kung corruption, bayad sila ng bayad, etc. So, it's a very simple thing. You want FDI? Forget about restrictions. You just make the investment climate good and they will come. Tingin din ng mga propesor, may mga ibang bagay ang nakahahadlang sa pagpasok ng pamumuhunan sa bansa na dapat ding ayusin gaya ng korupsyon sa gobyerno. Plano ni Padilla na pumunta sa iba't ibang probinsya sa bansa para magsagawa ng konsultasyon kaugnay ng charter change. Jorge Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinailalim na sa state of calamity ang lungsod ng Iloilo dahil sa cholera outbreak at mataas na kaso ng gastroenteritis. Karamihan sa mga tinamaan ng sakit ay dahil sa kontaminadong tubig sa lungsod. Mismong mga tubig kasi mula sa mga water refilling stations doon ay nagpo-positibo sa bakterya at coliform. Ito ang balita nila Lane Moreno. Upon the adoption of the CDRMC Resolution Number 13, would like to pass a resolution declaring the City of Iloilo under a state of calamity due to food and waterborne diseases with proposed budget. Second and again, unanimously approved. Isinailalim na sa state of calamity ang Iloilo City ngayong araw dahil sa outbreak ng food and waterborne diseases tulad ng acute gastroenteritis o AGE at cholera. Batay sa datos ng Iloilo City Health Office, umakyat na sa 284 ang tinamaan ng acute gastroenteritis o impeksyon sa bituka. 7 na ang nasawi, 52 ang nasa ospital, 67 ang nagpapagaling sa kanilang bahay at 157 naman ang nakarecover na. Sa higit 200 na kaso, 8 ang kumpirmadong may cholera. Karamihan sa mga pasyente ay nakararanas ng pagtatae, pagsusuka at pananakit ng ulo dahil sa pagkonsumo ng kontaminadong tubig mula sa mga balon, pipelines, poso at water refilling stations. Dahil nasa state of calamity na ang lungsod, magagamit na ang 12.5 million pesos na Quick Response Fund para sa medical personnel, pagbili ng mga medical supplies, gamot, gasolina at iba pang mga gastusin. Ma-deliver na ang syudad ng tubig, kanay, samtang wala pa nakitong pamunuyo. So, masige kita hatag tubig sa ilangan sa tiktang. Batay sa isinasagwang bacteriological test ng City Health Office sa mga water sources sa lungsod,
mahigit 50 mga balon na ang positibo sa E. coli at coliform. Ganon din ang nasa halos 10 water stations sa lungsod na kontaminado ng E. coli at coliform. Pansamantalang ipinasara ng lokal na pamahalaan ng mga water stations at balon hanggang sa malinis na ang mga ito at ligtas ng gamitin. Naglabas na rin ang direktiba sa Iloilo City Mayor Jerry Treñas na isailalim sa water potability test ang lahat ng mga water stations sa lungsod. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nakararanas ng malawakang brownout ang lalawigan ng Occidental Mindoro dahil umano ito sa pagkaantala ng delivery ng langis na ginagamit na panggatong sa power plant doon. Hindi umano kasi makapag-stock ng fuel ang power plant dahil sa kakapusan ng pambili ng langis. Ito ang balita ni Bon San Pedro. Right now, we are operating on a hand-to-mouth existence kasi yung fuel binibili namin is just based on what is going to be paid us for the month. Alas 2 ng hapon nitong Huwebes, muling tumigil ang operasyon ng planta ng Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o OMCPC na siyang nagsusupply ng kuryente sa bayan ng San Jose, Magsaysay, Rizal, Calintaan o Samarica at Sablayan sa Occidental Mindoro. Bunsod umano ito ng pagkaantala ng delivery ng fuel sa Batangas Port dahil sa pagkakaroon ng problema sa pantalan. Ayon sa Occidental Mindoro Electric Cooperative o OMECO, nagkaberya ang nag-iisang barkong sasakyan ng mga truck na may kargang fuel kaya kasalukuyan pa ring nakapila ang mga ito sa pantalan. Ayon pa sa OMCPC, kulang din ang kanilang pambili ng fuel kaya hindi sila nakakapag-imbak. Hindi pa kasi nila natatanggap ang bayad mula sa subsidy penalty na ipinataw ng Energy Regulatory Commission o ERC. Now, since fuel is increasing, yung billing namin for last month is definitely kulang for the operations this month. Now, dahil hindi kami nababayaran ng 58 million, hindi kami nakaka-stock ng extra fuel. So kaya hand-to-mouth, isang kahig, isang tuka kami ngayon. Until that is paid, then pwede na kami mag-inventory na naman ng malaki. So yun yung issue. So nafe-feel na namin ngayon yung logistical issues. Ang fuel na hinihintay ang gagamitin ng planta sa Pulang Lupa sa bayan ng San Jose na pinagkukunan ng kuryente sa bahagi ng Samarica at Sablayan. Naubos na rin ang ginagamit ng planta para sa MAPSA area kaya buong lalawigan na ang nakararanas ng brownout. More than 15 trucks na yung nakapila doon. Papuntang Abra, papuntang Calapan, nagpila na. Hindi ko alam kung bakit ganyan kalala. Basta ang alam ko, isang barko na hindi maka-unload dahil bulldozer yung karga, hindi pumayag daw si PPA na i-unload yung bulldozer dahil nasisira yung pier. Von San Pedro, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi ng entry visas ang delegasyon ng Russia sa Estados Unidos upang makapagbiyahe sa New York para sa taunang pagtitipon ng world leaders sa United Nations ngayong buwan. Kabilang na dito si Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at kanyang delegasyon. Gayunman, wala pa silang natatanggap mula sa Amerika. Ayon kay Russian Ambassador to UN Vasily Nebenzia, nakakabahala ito dahil sa mga nakalipas na buwan, paulit-ulit din ang ginagawang pagtanggi ng Washington sa pagkakaloob ng entry visas para sa iba pang UN events ng Russian delegates. Sa ilalim ng 1947 UN Headquarters Agreement, required ang Estados Unidos na magkaloob ng access sa United Nations para sa foreign diplomats. Gayunman, ayon sa Washington, maaari itong mag-deny ng visa dahil sa security, terrorism at foreign policy issues. Batay naman sa tagapagsalita ng UN, nakikipag-ugnayan na si UN Chief Antonio Guterres at iba pang senior UN official sa Amerika at Russia kaugnay ng visas. Inanunsyo ng Estados Unidos ang 1.1 billion US dollars o 62.4 billion pesos na halaga ng arms package para sa Taiwan.
Layo nitong pagtingin ang defense capacity at seguridad ng island territory sa gitna ng matinding tensyon sa Beijing. Kabilang sa package ang $665 million na early radar warning system at $355 million na advanced Harpoon missiles. Ginawa ang US sale isang buwan kasunod ng pagbisita sa Taiwan ni US House Speaker Nancy Pelosi. Iginit naman ng State Department na kinikilala pa rin ng Estados Unidos ang Beijing na umaangkin sa Taiwan bilang bahagi nito. Sa ikalawang pagkakataon, susubukan ng National Aeronautics and Space Administration o NASA na ilunsad ang Space Launch System o SLS rocket at Orion Space Capsule nito araw ng Sabado. Kilala ito sa Artemis 1, ang unang bahagi sa Moon to Mars program ng NASA. Araw ng Biyernes nang simulan ng ground teams ang launch preparations para maipadala sa kalawakan ang next generation moon rocket nito sa isang initial na uncrewed test flight. Ang SLS ang pinakamalaking rocket na nilikha ng NASA. Kinailangang ipagpaliban ang misyon noong Lunes dahil sa technical issues. Isa rin sa ikukonsidera sa paglulunsad ay ang kalagayan ng panahon. Lumikha ng panibagong kasaysayan ang Pinoy pole vaulter na si EJ Obiana matapos masungkit ang ganitong medalya sa Brazil's Diamond League. Nakapag-rehistro si Obiana ng 5.91 meters. Nahigitan niya ang 5.81 meters record ng world number 1 pole vaulter na si Armand Duplantis ng Sweden sa unang pagkakataon. Pumangatlo lamang ang pambato ng US na si Chris Nielsen na may 5.71 meters na record. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 28:9 na nagsasabi, "Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Janice Enhente. At dito sa UNTV News at Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.